Muli kong binalikan si Ate Bebelyn, ang pangatlong napabahayan dito sa Oriental Mindoro. Labis nga akong nagulat na makita kong muli ang bahay niya na parang walang pagbabago. Maayos at malinis. Ayon kay Ate Bebelyn, pinupunasan pa raw ang bawat haligi nito para lang maging makinis. Na talagang napakasarap pagmasdan na iniingatan ng pinagkaloob sa kanila. So mga babayan, at muli po nandito tayo kay na Ate Bebelyn. So almost 2 months din na hindi natin sila nakakamusta at nakakamusta yung pinagawang bahay natin. Sila po kasi yung pangatlong napabahayan dito sa Oriental Mindoro. At yun, maraming salamat po kay Ma'am Betty. At yun, so kasama natin si Mrs. And so ano nga ba balita kay Ate Bebelyn, no? At yun, meron tayong dalang grocery. So tara po. Hello. Gandang hapon ate. Yung bahay nila. Ha? Ay, nababasa ho. Doon pati sa loob. Hindi naman po, dyan lang sa labas. Ay, ang ganda ng loob ng bahay ni ate. Oh, pink na pink. Ay, parang tinan mo mga kababayan, di man alam ni Ate Bebelyn na pupunta kami ngayon dito. Kung saging si Ate Bebelyn, ano yun ate? Sinulbot? Hindi man po nilaga ko lang. Ako nagtatanim ko ng kahoy ko pa. Kasi gawa naman. Nakahoy mo lang? Oh. Mas mabuti na lamang at umulan. So nag-stay kami sa isang waiting shed. So almost 30 minutes din. Kaya sakto lang pala yung dating namin. Kaya dali-dala kong panamin. Naglaba ko kanina Ano pong balita kay Ate Bebelyn? Tagal-tagal din tayo nagkita eh. Pero napapanood ko po yung mga vlog. Ano pong balita? Wala po. Ha? Nagatinda ka pa rin? Opo. Na Tuloy pa rin po. tuloy pa din. Doon ka pa rin nagaluto sa kabila? Opo. So dito na kayo natutulog? Nilipat ko na yung Bandura box at nabahayan po ng yung buo lang. Bakit may butas? Yung ano po, yun doon sa kabila. Sa kabila? Oo. Okay. Nilipat ko lang. Ayun no. Kamusta naman pala pag mainit ate? Hindi naman po ano. Hindi man ganun sa dati? Pero yan po yung nagtulo. Ay ako yung makita taas at sinapalan ko ng... Yan mo epoxy? Opo. Ikaw ang gumawa? Umakyat ako. Kailan? Taas. Parang ano po, nung lumakas ng ulan. Ay, nung nagbagyo. May marunong talaga. Kasi si Ate Bebelyn po ay wala namang ibang ano din. Parang aasahan eh. Siya na lang gagawin ng gawain pang lalaki. No? Paglalagay ng epoxy. Paano kung madulas ka doon sa taas? May ano naman po, hagdan na pinag-anuhan. Dito yung sa loob. Nga, kasi pwedeng Dito, pakita po. Pakita dito natin. Po, yung po na yun. Saan? Ayan. Doon po sa gilid. Opo. Ay, kamusta naman po ngayon? Okay na naman po. Hindi na po na ulan. Makikita natin mga kabayan na kahit na ganito yung bahay ni Ate Bebelyn ay organized naman. So, malinis. Nakakatuwang pagmasda na ganito. Alagaan yung binigay sa kanya ng ating mga sponsor. No? Kamusta naman po yung anak ninyo? Okay naman po. Nag-aaral pa rin po. Araw-araw. Ay, meron kaming dala. Pambaon ni Tutoy at pang ulam niyo po. Sige po. Saan ko po pwedeng ilagay? Yan na lang ho. Dito na lang. Yan, thank you very much po sa ating anonymous sponsor po na nagbigay ng pantulong sa ating mga tinutulungan po dito sa sa Mindoro. So, mabuti na lang din talaga at hindi kami nabutan ng malakas na ulan. Yan. Pwede ka na magtayo atin ng sari-sari store. Hindi ba kasi pambaon ng anak mo? Sige. Tapos yung ilalim may pang ulam. Yan. So, kahit paano ay makatulong po sa inyo, no? Opo. Salamat po sa mga sponsor, lalo na kay Kuya Ren. Ay, kamusta pala? Nag-ano na sa yung asawa mo? Kami ng parang ano yun eh. Ngayon lang pong August. Nung nag-birthday yung anak ko. August 6. Saan? Dun sa Bansud? Sa Gloria po. Sa Gloria? Kamusta? Ay, hindi naman po nataguan talaga. Wala daw. So, talagang nag-e-effort na kayo pumunta dun pero wala pa rin Talagang tinataguan ka? Tinataguan ko talaga.
Huh? Sabi nga nung ano ko ay, Mama, hayain na. Kayang-kaya mo naman. So talaga yun talaga yung pinunta mo doon sa Gloria? Opo. Parang pakita sa kanya yung anak mo. Hindi ka talaga sinipot? Hindi. Sayang naman. Kasi, ano pa nga ba yung yung makipagkita lang sa bata? Para kahit paano makita ng bata yung tatay niya. Sabi ko hindi mababayaran ang kasiyahan ng bata. Ano naramdaman mo na di ka sinipot na naman? Ay, masakit. Kung sa akin, kaya ko ang sakit ay yung anak ko hindi mapapalitan ang uniform. Birthday niya pa nun ha? Birthday niya pa? Birthday. Tapos wala man lang response yung papa. Sa pamilya ka pumunta? Opo. Yung sa kapatid na babae. Sabi, ay, ito yung mali. Tapos di na o talagang alibay niya lang para hindi kayo siputin. Hindi ko alam. Dahil taga ron yung tiyo namin, dumiretso na rin kami doon kay tiyo. Ano po, ma'am, parang inahabol naman natin ito papa, wala namang nangyayari. Sabi ko, hindi naman sa ganun to para makita ka ni papa mo kung gaano ka paano. Kung ganun din naman ang nangyayari, di ba? Huwag na lang talaga. Kawawa din yung bata. Matanda din naman siya. So, ma-realize niya rin yung mga pagkakamali niya, no? Yan. Sabi ko, bawiin mo lang sa pag-aaral. Tuloy lang. Anong grade na ni, Grade 6 po. Ang pangalan nga ulit nun? Roy James po. Si Roy James? Ayan. Diba, mga ilang taon na lang, high school na siya. Ayan. Oh, grade 6 na, next year. Ayan. Kain po muna kayo ng Kain daw. merienda. Saging at balinghoy na ang aking anak. Hindi, masarap yan si ate magluto ng ng saging. Huwag na kayong mahiya, kain na kayo. Ay, di ba't kanina ako naghanap ako ng saging? Sabi mo, mabili ka saging. Mabili sana ako ng saging dyan natin sa malapit sa bilihan ng tilapia. Yung merong arena. Kalamay. Yun. Merenda sana kami dun. Eh, lumakas yung ulan din na kami nakabot doon. Ate, ikaw? Ano pala siya? Puting asukal yung lagay mo? Hindi po. Sadya pong hinugyan. Nilaga ko lang yun. Ang tamis. Ang tamis. May may para kaming inakon. Kuha na ulit, huwag kayo mahiya. Kala ko nga sinulbot. Kasi ang tamis ng saging. Saan galing saging? Diyan lang. Taniman mo? Taniman nila. Dahil ko yung yung pinakandulo, yung puto. Buong tamis yung sarap. Mga babayan, nung gumagawa ko ng bahay, talagang purga kami sa sa mga merienda din kung ano mga niluluto ni atin na tinitinda niya, pinapakain niya sa amin. Kaya halos lahat ata ng mga kakanin na tikman ko kaya ate bibilin. Hindi nga, sarap, tamis. Salamat kay ate bibilin sa merienda at sa ating anonymous sponsor po na nagbigay po ng pantulong sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. At ganoon na rin po kay Ma'am Betty. Thank you very much po sa pagsuporta niyo po at pagmamahal sa mga babae namin na tinutulungan. Maraming salamat po. God bless you po. Salamat po.